Arena sa Urdaneta, Pangasinan. Ang problema kasi walang tamang kaalaman at mababa ang moralidad ng mga tao ngayon. Mula kay Michelle Olarte ng Guam, ang feel ko kapag naipasa na ang reproductive health bill, ay lalong marami ang mawasak na pamilya dahil magkakaroon ng daan ang casual sex o extramarital sex na siyang magpapababa ng moralidad ng tao. Buti pa si Pacman, alam niya ang sagot, magbilis, maging tapat sa kanyang asawa. At sir, ito po isa kayo sa pinakamagaling natin naging national security advisor ng ating bansa. Ito po bang issue ito ay may national security? Hindi naman siguro. Well, overpopulation. Makaka-distract lang ng atensyon sa maraming bagay. Kasi ngayon, dapat mag-focus tayo sa paano ba mapalaki ating ekonomiya. Paano ba maparami yung hanap buhay? Paano ba matulungan na mag-increase yung purchasing power? Isipin nyo isa sa pinaka-top economist ng Pilipinas, si Central Bank Governor Titanco. Ayan, Governor Titanco, pakita natin sinabi ni Governor Titanco. Ano sabi niya? Sabi niya, population is positive. Sinabi ni Governor Titanco doon sa kanyang statement ito. Large population may boost economic growth. Sabi ni Governor Titanco, ang kailangan lang, palakihin yung purchasing power ng mga tao. Nanda Nilikani, isang bilyonaryo sa India, one of the most successful businessmen in the world, IT, sa India yan. Nag-iikot si Nanda Nilikani ngayon sa Harvard, sa London School of Economics. Ano sabi ni Nanda Nilikani? In his book, Imagining India, and his lectures, sabi nila sa India noong una, ang tingin nila sa huge population is a liability. But now, nakita nila yung karanasan nila, tuwan-tuwa sila na ang dami nilang tao. Natutuwa sila na yung population control ni Indira Gandhi hindi nag-succeed, nilabanan ng mga tao because now they look at population, the huge population, as an asset. Ano sabi ni Clinton? Punta rito si Clinton. Sabi niya, your large population is a positive, your huge population is a positive, sabi ni dating Presidente Clinton. Ano nangyayari sa maraming bansa na nagkaroon ng matinding population control? Korea. Nire-reverse nila. Korea is spending about $67 billion over a 5-year period para i-correct yung kanilang population control policy para magkaroon pa ng maraming anak. Pero others are in the in China. Ang China, binabaliktad na rin nila yung kanilang one-child family. After controlling it. Kaya nakita nila, sumama ang kanilang demography. Kinukulang sila ng tao ngayon. In 10-15 years, they will be running out of manpower. Singapore, binaliktad nila Singapore. Nagbabayad sila sa mga tao ngayon para the question will be how do we transform our people's power or our population? Ang tao natin, gamitin natin yung nagawa yan ng Korea, nagawa ng Taiwan. Sabi ko nga, sabay-sabay tayo sa ating voyage for development. Nag-start tayo mga 1970, yung Taiwan mas mahina sa atin, yung Korea mas mahina sa atin, mas dense ang population na naroon compared to the land. Mas marami tayong natural resources, pero nasaan sila ngayon? Ang layo nila sa atin. Why? Because of a better economic development strategy. George, siguro sa parting message nila, no? Sa parting message ni ma'am. So, ibig niyo po sabihin na ito po yung pagkakakuha ko doon sa inyong mga statements kanina, na ang issue ay priority sa paggastos ng ating pera kung saan talaga dapat dinadala. Kasi alam mo, pag prioritize ang gobyerno natin, prioritize ang gobyerno natin kung saan gagastos ng pera sa mga makabulong bagay na makakatulong ma-alleviate yung plight ng mga Pilipino, lalo na yung nasa mga lower income brackets. Pag umasenso buhay niya, may natuto ng skill yan, pinaaral mo ng kolehiyo yung isang anak, nagkaroon ng trabaho dahil marketable na siya para makakuha siya ng trabaho, at nakaka-contribute na siya sa pamilya niya, nabubuhay na niya yung pamilya niya, magkukomplain pa ba tayo dahil may poverty o dahil marami tayong mga anak? Hindi na eh. Kasi meron ka ng perang panggastos. Ang problema lang kasi yung gobyerno natin, that is the easiest excuse to give eh. Na hindi natin dahil because of the growing population, kaya maraming mahirap dito. Yung trabaho ng gobyerno ay alagaan ng kanyang tao. Bigyan ng tamang mga policy at mag-implement ng tamang policies. Pero ang problema, hindi natin ginagawa yun. We have been remiss in our job, kami mga public servants. Lahat kami, from bottom to top. Kaya that's the easiest excuse to give. Kaya ako, as far as I'm concerned, ayusin natin ng tama ang policies natin, bigyan ng pagkakataon yung mga mahihirap magkaroon ng skill, magkaroon ng education,
magkaroon ng trabaho. After that, wala na tayong problema. Hindi na natin kailangan pag-usapan yung population. Congressman Royce. Ito food for thought ko para sa mga kababayan natin. Kayo na sumagot. Sa inyong karanasan, saan lugar mas maunlad? Yung mga lugar na kukunti ang tao o mga lugar na maraming tao? Saan mas maunlad? Mas mayaman ang mga tao? Sa Metro Manila ba o doon sa mga baryo sa mga probinsya? Saan mas maraming progreso? Sa poblasyon na maraming tao o doon sa mga baryo na kukunti ang tao? Sampo, pagdating sa mga bansa, anong bansa ang mas makapangyarihan at mas maunlad? Yung bang bansang katulad sa Africa na siguro mga 10-12 tao per square kilometer o sa mga bansang katulad ng Singapore, ng Taiwan, ng Korea na umaabot ng daan-daan ang tao per square kilometer. Kayo na po ang sumugot dito. Pagkat ito, very obvious kung anong sagot yan. Hindi po populasyon ang problema natin kung paano alagaan yung populasyon yan. Kung paano sila bigyan ng edukasyon, bigyan ng hanap buhay, bigyan ng training, bigyan ng mahusay ng mga servisyo. Hindi po yung RH sa kailangan natin. Maraming salamat po Congressman Boy Goles at Congresswoman Mirosman Saysay. At syempre, bago po ako magpaalam, sa mga susunod nating mga talakayan, iimbitahan naman natin yung mga pro. Baka naman sabihin po nila, hindi natin sila nakapakinggan. Especially Congressman Encela. At syempre, bago po tayo tuloy magtapos, binabati po namin ang aming Mr. Public Servant, si Kuya Daniel Rason, sa kanyang 27th year. Happy 27th year. In the service of God and humanity. Mga poll watchers ng bayan, kita-kita po muli tayo sa susunod na Biyernes. Kami po ang inyong lingkod. Ako po si Antonio George Erwin Garcia. At ako naman po, si Jose Castillo Jr. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa amin dito sa Political Watch.